at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Kung ang ating panibagong update, dahil muling binuhay ni Maharlika itong patungkol sa issue ng pulburon at lumabas na nga ito ng deadline kung kailan niya ilalabas itong video ng pulburon at siguradong ikakagulat umano ng taong bayan at ikakagalit. At ayon kay Maharlika nga, mga kababayan natin, nakita niya na ito at hawak niya na, ngunit hindi niya pa ito mailabas. Kaya ayon sa ilang mga kababayan po natin na nagkukomento, posibleng nagpapanik na ngayon itong administrasyon, itong kampo ni Marcos Jr. para hanapin at alamin kung sino at saan galing ang bidyong ito. Kaya ayon kay Atty. Harry Roque at kahit sa akin mga kababayan po natin, sana hindi ito totoo. Kasi kung totoo ito mga kababayan po natin, nakakahiya naman po. At lalo na kung mapick up ito ng international media na ang ating presidente ay mahilig sa pulburon. Parang si Pangulong Digong din, ano? Mahilig siya sa pulburon. Pero ibang klaseng pulburon naman ang paborito o mano ng tinatawag na kuting ni Maharlika. Sana nga po, Atty. Harry Roque, hindi totoo. Nga, no? Dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad. No? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalento ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no? Kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, o-okrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan na ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. So, yan nga po mga kababayan po natin. Ang laging pinupunto ni Atty. Harry Roque ay itong pabago-bago ng desisyon isip ni Pangulong Marcos at maya-maya umano ay nag-i-switch ito ng panibagong decisions lalo na sa iba't ibang issue na malalaki sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan po natin, mukhang naniniwala na nga itong si Atty. Harry Roque. At kagaya ng ating mga kababayan ay hati po ang nagiging reaksyon at komento nila patungkol sa issue ito. Ang gusto naman ng iba, kagaya ko po, ay maniniwala ako kapag nakita ko talaga ang video. Pero sa ngayon, ay mas lamang sa aking puso't kaisipan na hindi pa ako naniniwala dahil wala pa po tayong bidyong nakikita. So pero iniisip po natin na posible yan. Dahil itong si Maharlika ay malakas yung sources nito patungkol sa mga ganitong issue. Pero nag-aalangan pa ito mga kababayan po natin at napapaisip at humihingi pa malamang ito ng advice. Baka nga naman talaga madidiin siya kapag inilabas niya na ang video ito. Kagaya ng sinasabi ni Atty. Trixie Cross na kung sa Pilipinas ka, hindi mo basta-basta ma-share ito, hindi mo pwede basta-basta mapag-usapan o react ang video ito, lalo na baka makakasuhan po tayo. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Siya lang makakasagot niyan Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Yan, tama. Kung totoo, aminin, di ba? Kasi kung dati ka pa gumagamit, ngayong naging politiko ka na o naging presidente ka na, hindi ka naman gumagamit. So, anong problema doon? Di ba? Malinis ka naman kasi hindi naman ma-deny yan na kagaya nitong mga mayayaman. Minsan para sa kanila, libangan na lang yung paggagamit ng pulburon.
Pero kung nasa posisyon na sila, kung may katungkulan na sila, tumigil na sila, so okay lang. Ganun siguro. Kaya dapat aminin kung totoo. Eh kung hindi naman totoo, eh di wala aminin. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook. Di ko alam kung meron pa siyang Facebook. Abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya. No? Sa 100,000 niya, na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika. No? So dapat kayo pa lang, magdesisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Eh, sabi niya, naalala nyo, yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Hindi ko na masundan. No? Para halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya nagkaroon ng press briefing bago umalis, eh sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Eh, naku Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung maipapalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Kinakailangan paghandaan na. At ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apela, kung totoo, aminin na at humingi na ng tawad, no? At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Eh kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan na natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Cheloy Garapil at lahat ng spin doctors ng Malacanang na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, ay baka mamaya maulit ang kasaysayan muli. No? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan eh. O, akala natin magbabago, no? Akala natin lilinisin ang pangalan. Pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, at least yung ama niya, nagdeklara ng martial law at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kaban ng bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman. Para nga So sana nga po ay hindi totoo na ganun nga ang magiging issue po dito mga kababayan po natin. Sana ito ay mga analysis lamang at opinion ng ilang kilala kagaya nito ni Atty. Harry Roque na posibleng magkaroon ng martial law o bumabalik or dahan-dahan lang binabalik. Sana hindi naman ganon. Kasi kung bumalik po yan mga kababayan po natin, napakalaking gulo po ang mangyayari. Kaya dapat siguro ay magkaroon ng sariling desisyon talaga ang ating Pangulo at hindi siya basta sunod-sunuran lamang sa kanyang mga pinsan, sa kanyang mga kaalyado na ang ina-advise ay ikakapahamak niya. Lalo na po sa kanyang asawa o mano, mga kababayan. nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan ay nangyari sa SMNI. Nakaparehong ginawa rin ng Presidente Marcos pero nagbigay muna siya ng legal na basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan i-report yan sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan panandalian lang. Pero ang ginagawa ng junior, abay miski walang martial law, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover. Kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency, except na lang kung gagamitin nga niya yung sinasabi niyang annexation ng China sa ating mga teritoryo bilang state of emergency at magdedeklara ng martial law. Hindi ko alam kung ano mas mabuti eh. Yung lantara na nagdedeklara ng martial law, at least yan, parang patas eh. Parang let's call a spade a spade. O yung nangyayari ngayon na creeping martial law ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunupil ng karapatan. At saka yung pag-exercise ng presidente ng extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. O di ba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan.
wala nang, paligoy. At yun na nga po ang ilan sa mga naging komento ni Attorney Harry Roque. Mga kababayan, pabor po ba kayo sa opinion ni Harry Roque na kung totoo man itong pulburon na dapat na umano aminin ni Pangulong Marcos para maintindihan ng taong bayan, at kung hindi man dapat matalaga sagutin at i-deny kahit lamang itong PCO? Kayo po, ano ang inyong opinion mga kababayan? At kung kayo naniniwala man o hindi, ilagay nyo na rin po sa ating comment section. Maraming salamat.